Kabanata 6101. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Colin Hunt. Ito ang lawak ng awtoridad ng pamilya Hunt, Sir York. Tapos, nasa Kyoto ang headquarters ng publisher, marami na kaming na-invest dito. Nagsakripisyo pa kami ng ilan sa mga espiya namin doon. No need to tell about that. Agad na pinutol ni Harvey si Colin. Sa sandaling tumayo ka kasama ng mga Islanders, sa sandaling magtrabaho ka para sa Evermore, dapat mong mapagtanto na ang lahat ng ito ay tiyak na mangyayari. Isa ka ng patay na tao sa puntong ito, ngunit nagsasalita ka pa rin para sa iyong pamilya. Mukhang hindi ka naman traidor gaya ng naisip ko noong una, di ba? Tumawa lang si Colin nang hindi nagsasalita. Alam niyang siya ay isang patay na tao na. Kahit na walang aksyon si Naruse, hindi magdadalawang isip ang pamilya Hunt na mawala siya sa mundong ito. Ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian ay ang gumawa ng isang dahilan upang itago ang kanyang sarili sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa ganoong paraan, mabubuhay ang kanyang asawa at mga anak ng walang pag-aalala. Ang pagsasalita para sa pamilya sa harap ni Harvey ay mangangahulugan ng pagpapanatili ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ang mga tao ay mga desperado na nilalang. Biglang iniba ni Harvey ang usapan. Ngunit sa paghusga mula sa iyong determinadong hitsura, dapat na tinanggap mo na ang iyong kapalaran. Bukod sa pagpapaliwanag, dapat naghanda ka rin ng isang napakagandang regalo, di ba? I can never hide anything from you, Sir York. This is all of the family's wealth. I've fought for this whole life, sagot ni Colin na may mapait na ngiti. Magalang siyang nagtakda ng tseke kay Harvey. Ang tseke ay may napakaraming mga zero na ito ay magpapahimatay sa sinumang ordinaryong tao. Curious na sinulyapan ni Harvey si Colin, ganap na binaliwala ang tseke sa harap niya. Alam kong matalino ka at nababasa mo ang sitwasyon. Nakakahiya para sa isang tulad mo na mamatay sa ganitong paraan. How about this? I'll give you a chance. Natigilan si Colin bago sumabog sa tuwa. Please, say the word. As long as I can survive, I'll do anything in my power. Anything at all. Harvey clapped his hands. Sabi na, magiging delikado. Gusto kong gamitin mo ang perang ito para itago ang iyong sarili mula ulo hanggang paa bago pumunta sa Island Nations. Gusto kong makita ng bawat solong paaralan ng martial arts, royal family, at estudyante ang mga pahayagan. Gusto kong maramdaman ng matataas at malalakas na bastard na iyon ang hindi pa nila nararanasan. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Naningkit ang mga mata ni Colin. Natural, alam niya kung gaano kahirap ang kahilingan ni Harvey. Kung nagawa niyang maisakatuparan ang layunin, malamang na maalis siya ng mga Islanders. Ngunit kung hindi, pagkatapos ay wala ring pagkakataon para sa kanya upang mabuhay sa unang lugar. Maging ang mga langgam ay kumakapit sa buhay, lalo na ang mga tao. Of course, I will not just make you work without any incentives. Patuloy ni Harvey matapos makitang tumahimik si Colin. Kung magtagumpay ka, sisiguraduhin kong makikilala ka sa buong kasaysayan. Maging ang iyong pamilya ay kailangang mag-alay ng isang buong pahina para lamang may sulat ang iyong mga gawa. Matapos marinig ang mga salitang iyon, agad na nagningning ang mga mata ni Colin. Ring, ring, ring. Biglang nagring ang phone ni Harvey nang matapos niya ang pag-aayos sa kanya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nang sinagot niya ang tawag, narinig ang isang nakakatakot na boses ng matanda. Iligtas mo ang anak ko, Sir York. Great Wall Vati. Nang matanggap ni Harvey York ang tawag, ang Mandrake residence ay nasa ganap na kaguluhan. Isang iskarlata na apoy ang kitang-kita sa kalangitan. Maging si Stephen Augustus, na naniniwala sa kanyang sarili na isang mapanlinlang na tao, ay hindi inaasahan na magiging ganito kabaliw ang kanyang kaaway. Ang Mandrake residence ay sinunog dahil hindi mapipilit ng kaaway ang mga tao na tumabi sa gilid. Kalahati ng mga gwardya ay nailabas na sa loob lamang ng kalahating oras. Sabi nga, hindi rin sila nahulog sa labanan. Marami sa kanila ang nawala ng malay matapos makalanghap ng makapal na usok.
Nagplano si Evermore na harapin si Stefan ng mabilis, na pinilit si Amos Augustus na pumanig sa kanila. Maliban sa pagsunog sa lugar, naghanda rin sila ng iba pang paraan ng pagpatay. Marami sa mga bihasang mandirigma ang biglaang naalis. Ang mga assassin ay parang mga multo na gumagapang sa dilim, madaling nagtago sa mga anino. Malalaman ng mga taga-isla na bihasa sa kanilang martial arts na ang mga taong iyon ay gumagamit ng walang iba kundi ang Koga Ninjutsu. Ang pamamaraan ay hindi nabibilang sa 6 schools of martial arts, ngunit ito ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng island nations. Tila nagkaroon ng bagong master ng pamamaraan pagkatapos ng pagtatapos ng Shogunate era. Para sa mga momhe ng small sect, ang mailap na Koga Ninja ay higit pa sa sapat upang ganap na iikot ang mga talahan na yan. Kasabay ng paminsan-minsang pagsigaw ng sakit, maliban sa mga matapat na kampa ni Stefan, ang iba ay patay na o tumakas na sa lugar. Kriek. Sa gitna ng apoy, isang nakadamit na figure ang sumipa sa harap ng pintuan bago mahinahong tinungo ang patio kung saan nagtatago si Stefan. Mga taga-isla, sila iyon. Hindi ko akalain na talagang kasabwat sila ni Amos. May sumigaw na may masamang tingin nang sumugod siya. Ikan-away ng nakadamit na figure ang kanyang kamay, nagpaputok ng lakas at pinaalis ang tao. Patayin mo siya ngayon din. Nagsalita si Stefan sa mahinahon ngunit galit na tono. Swoosh, swoosh, swoosh. Bahagyang iwinagayway ng nakadamit na figure ang kanyang malalapad na manggas bago bumagsak sa lupa ang 3 pang monghe, na paralisado habang nagpapakita ng lubos na hindi paniniwala. Sila ay mga mandirigmang monghe ng Inner Temple na natutunan ng balat na bakal. At gayon paman, hindi man lang nila nagawang tamaan ang dalubhasang islander sa harap nila. Ang dalubhasa ay tila medyo nainis matapos makipag-usap sa mga monghe. Hinawakan niya ang kanyang espada bago ito binunot. Ito ay Leido, buong ipinakita ang kakanyahan ng espada ng bansang isla. Nahati sa kalahati ang 8 pulgadang makapal na pader sa harapan niya. Tinakpan ng mga monghe sa likod ng pader ang kanilang mga lalamunan sa gulat bago sila bumagsak sa lupa. Maya-maya pa ay sinipa na ang pinto ng courtyard. Sa loob ay isang templo na may gintong estatwa. Sa harap ng rebulto, si Stefan ay tila nagbabasa ng isang kasulatan sa kanyang kamay habang nakaupo sa isang banig. Sa sandaling sinipa ang pinto ay bahagyang kumibot ang kanyang mga mata. Parang hindi siya kalmado gaya ng gusto niyang ilarawan sa mismong sandaling iyon. Isang demon monk na walang ekspresyon na nakatayo habang nakahalukip-kap ang mga braso sa likod niya, dahan-dahan ding nagtaas ng ulo. Ikaw ay dapat na maging bahagi ng small sect, Mr. Stefan. Napangiti ang eksperto sa hindi maipaliwanag na lamig. Inutusan akong ipadala ka sa kabilang buhay. Handa ka na ba? Sapat na ang malamig na tono para tumigas ang katawan ni Stefan Augustus. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay naayos na ni Stefan ang kanyang sarili nang mapatingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Dapat Grandmaster ka kahit papaano sa isang Sword Saint, di ba? Base sa kakayahan ni Amos, malamang wala siyang paraan para ipadala ka rito. So, sino ang nagtatangkang pumatay dito? Yung taong umaalalay kay Amos. Abnormal na kalmado si Stefan sa harap ng kamatayan. Binigyan niya ng kakaibang titig kapag nakatingin sa mga mata ng eksperto. It doesn't matter who you are. Since I'm sure hindi ka pinadala ni Amos. Ang kailangan ko lang gawin ay magpadala ng salita tungkol sa sitwasyon. Hindi mo makukuha ang iyong paraan kahit na sinusubukan mong gamitin ang aking kamatayan bilang isang halimbawa. Bakit hindi tayo umatras? Makakabuti ito para sa ating dalawa. Dodoblihin ko ang perang makukuha mo para sa trabahong ito. How does that sound? Napangiti ang eksperto. Hindi ako naniwala noong una na kayo ay mga taong napakahusay magsalita. But, I do now. Kung talagang tumanggap ako, nakuha ko na ang pain. Kumunat ang noo ni Stefan. Dahil hindi ka tumatanggap, kung gayon dapat ay mula ka sa mas malakas na puwersa. Kung aalamin ko kung sino ang nasa likod mo, hindi lang mawawala ng kahulugan ang mga kilos mo ngayon,
kundi ang iyong suporta ay malalagay din sa matinding problema. Let's guess, dapat nandito ka para sa Nine-Eyed Beads. Ibig sabihin taga-Evermore ka. Hamalakhak ang eksperto matapos marinig ang determinadong salita ni Stefan. Matalino ka, ngunit ang mga matalinong lalaki ay karaniwang hindi nabubuhay ng matagal. Baka napilayan lang kita kung wala kang sinabi. Iiwan kitang buhay para makita kung may silbi ka pa ba. Pero ngayong isiniwalat mo na ang lahat, wala na akong choice kundi patayin ka. Napabuntong hininga si Stefan. Hindi na kailangang isiwalat sa puntong ito. Hindi ka na mabubuhay kahit itikom ko ang bibig ko. I might as well use my last sliver of hope to fight. Baka sakaling manalo talaga ako sa ganyan. Naglabas si Stefan ng isang lumang kahon na may nakakapreskong amoy ng honey pill bago ito mabilis na nilagok ng buo. Lalong tumaas ang aura ni Stefan nang tuluyan niyang malagpasan ang mga hadlang ng kanyang pagsasanay. Pambihira ang kanyang fighting spirit sa puntong ito. Magkakaroon siya ng hindi masabi na mga kahihinatnan upang itaas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng panlabas na paraan. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kung mamatay lang siya dito. Napangisi ang eksperto, "You're just a nobody. There's simply no hope for you." Sa mata ko, inaantala mo lang ang hindi maiiwasan. Natural, si Stefan at ang Demon Monk sa likod niya ay tiyak na mas mababa sa eksperto. Hindi na nagsalita pa si Stefan Augustus. Sa puntong ito, walang paraan para sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bago ipinakita ang isang piraso ng dilaw na anteng-anteng na nasusunog mula sa manipis na hangin. Sa sandaling kumilos ang Demon Monk, gumawa na ang eksperto ng kanyang hakbang. Pinitik niya ang kanyang daliri bago mabilis na inindayog ang kanyang espada gamit ang kanyang kabilang kamay. Kahit na ang Demon Monk ay karaniwang naglalakad na bangkay, likas pa rin siyang natakot sa pag-atake. Sinabi sa kanya ng kanyang fighting instincts na ang laslas ay pambihira. Boom! Ang sabi, ang kanyang malakas na kalooban ang nagtulak sa kanya pasulong pagkatapos ng maikling paghinto. Swoosh! Ang indayog ng isang talam ay narinig, kasabay ng isang mabangis na alulong. Ang Demon Monk ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi mabilang na mga galos ang nakita sa kanyang sobrang tagpi-tagpi na mukha. Maya-maya pa, isinabot ng eksperto ang kanyang espada. Ang Demon Monk ay nagkapira-piraso na parang salamin sa lupa. Hindi makapaniwalang tumingin si Stefan. Sa kabila ng maikling kasaysayan ng Aner Temple, ang Demon Monk ay isa pa rin sa pinakamalaking trump card ni Stefan. Sabi nga, hindi niya inaasahan na basta na lang mahuhulog ang Demon Monk nang hindi man lang nakatama. Agad na nanunuyo ang kanyang lalamunan. Gustong-gusto niyang tumakas. Ngunit ang kanyang maraming taon ng pagsasanay ay nagsabi sa kanya na maaari niyang mawala ang kanyang pagkakataon na mabuhay kung gagawin niya ito. Walang pagdadalawang isip, hinawakan niya ang kanyang nakatagong baril habang tahimik niyang inaalis ang safety lock nito. Kawili-wili, isang kakaibang titig ang ipinakita ng eksperto. Akala ko tatakbo ka na pagkatapos mong makita ang tanawin. Dapat minaliit kita, napahanga mo ako, I'll give you one chance. Malamig na nguya ni Stefan bago agad na hinila ang gatilyo. Bang! Isang bala ang lumipad sa unahan. Sa sandaling ito ay malapit ng makipag-ugnayan, binunot muli ng eksperto ang kanyang espada. Klang! Isang nakakagulat na tunog ang narinig nang nahahati sa dalawa ang bala. Napakahusay lang ng swordsman ng eksperto. Bang, bang, bang! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Stefan nang hawakan niya ang kanyang katawan habang hinihila ang gatilyo. Nang sumable ang huling bala, mabilis siyang nagsiwalat ng granada at hinugot ang pin bago ito itinapon. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari nang ang buong lugar ay nabulag ng liwanag. Ang hindi mabilang na mga shrapnel ay nakakalat din kung saan-saan. Si Stefan, na nakahanda na, ay mabilis na gamulong sa likod ng gininto ang rebulto, halos hindi nakaiwas sa nakamamatay na pagsabog nang kunin niya ang isang semi-auto na baril. Napapikit siya sa nakakasilaw na liwanag na nasa harapan niya. Maya-maya pa, nawala ito habang dahan daw ang lumabas sa usok ang eksperto. What petty tricks!
Ang bansa H ay may hindi mabilang na mga dalubhasang martial artist. Ang iyong guro ay isa ring Diyos ng digmaan. Hindi mo ba naiintindihan na ang mga baril lamang ay hindi makakaapekto sa isang taong ganito ang kalibre? Ang eksperto ay mukhang determinado, kalmadong ipinakita ang kanyang kapangyarihan kay Stefan ng sabay-sabay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6105. Kilala kita. Huminga ng malalim si Stefan Augustus bago nagpakita ng matigas na ekspresyon. Ikaw ang nangungunang eksperto ng Shinto Wei, si Tojuro Yamashita. Hindi ko maintindihan. Paanong naging ganito ang isang tulad mo? O sinasabi mo bang malalim na ang ugat ng Evermore sa loob ng iyong bansa mula pa noong unang panahon? Masyado kang masalita, dam-ilat si Tojuro. Nagustuhan niya ang mga matatalinong tao, ngunit hindi sa ganitong lawak. Ang mga taong tulad nila ay gagawin ang lahat sa kanilang makakaya upang matigil ang oras. Kadalasan, ang mga taktika na tulad nito ay makakapagpabagal sa kasalukuyang sitwasyon. Isang higanteng hakbang pasulong si Tojuro bago humarap sa rebulto. Mabilis niyang ibinaba ang espada pagkatapos noon. Swish! Ang napakalaking rebulto ay agad na hiniwa sa kalahati. Napaatras si Stefan habang hinihila ang gatilyo ng kanyang baril. Muling narinig ang mga tunog ng nawawalang bala at mga basyo ng bala. Nadapa si Stefan sa lupa nang ihagas niya sa gilid ang kanyang walang kwentang baril na may mapait na ngiti. Ngayon mukha kang upperclassman, sabi ni Tojuro matapos makitang susuko na si Stefan. Dapat noong una pa lang ay tinanggap mo na ang iyong kapalaran. What's the point of hiding like a coward? Since you managed to return to your senses in the end, sisiguraduhin kung mapanatiling buo ang katawan mo. Si Tojuro ay nagpaplano na ipadala si Stefan sa kanyang kamatayan sa isang solong laslas lamang. Sorry, pero kapatid ko si Stefan. Isang mahinahon na boses ang narinig ni Tojuro mula sa likuran. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Ano? Laking gulat ni Tojuro. Sa kanyang mga kakayahan, maaari niyang naramdaman ang isang tao sa likod niya ngayon. Likas niyang ibinaba paatros ang kanyang espada bago pa man siya tumalikod. Nahati ang hangin sa kalahati, ngunit wala siyang nataman pagkatapos niyang umatake. Kinalma niya ang sarili bago mabilis na umatras sa isang sulok ng templo. Sa oras na iyon, dahan-dahan siyang yumuko para pakawalan ang tensyon sa kanyang katawan. Bilang nangungunang eksperto ng Shinto Wei, ang pinuno ng 6 schools of martial arts, si Tojuro ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Naniniwala siya kung hahamunin niya ang bawat sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, walang sinuman sa nakababatang henerasyon ang makakalaban sa kanya. Matapos mapagtanto ang lihim na pamamaraan ng Shinto Wei, hindi siya kailanman natakot sa sinuman. Ngunit para sa kadahilanang, isang biglaang pakiramdam ng takot ay nadama sa kanyang puso. May kilala siyang maaaring manatiling ganap na nakatago sa kanyang likuran. Magiging isang pambihirang manlalaban, walang duda. Isang figure ang dahan-daang pumasok sa templo na naka-cross arm. Agad namang nakahinga ng maluwag si Stefan. Sir York, you're no good, Stefan. Harvey spoke calmly, completely ignored the person before him. How can you be this careless when you're the one planning to steal the throne? At this point, I'd be worried even to let you face Amos. Tumawa ng mapait si Stefan matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Siya ay dumanas ng malaking pagkatalo sa labanang ito. Hindi lang marami sa mga pinagkakatiwalaang subordinate at alipors niya ang naalis. Muntik na rin siyang mawalan ng buhay. Ano ang karapatan niyang labanan si Amos sa puntong ito? Ano ang maaari niyang gamitin? Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Tojuro na may kakaibang ekspresyon. The Shinto Wei. Nabalitaan ko na pinaghahalo ng paaralan mo ang swordsmanship at milagro ng island nations. Ito ay itinuturing na relihiyon ng estado din ng bansa. Totoo ba yun? Tumingin si Tojuro kay Harvey na may malungkot na mga mata. Sino ka? Paano ang dami mong alam tungkol sa Shinto Wei?
Narinig ko na maliban sa swordsmanship, ang iyong paaralan ay nakakuha ng mga tusong yin-yang techniques at mga incantation din. Ang sabi, ganito ka kahanga-hanga sa murang edad. That's enough to prove that you're not interested in small tricks like those. You must be quite the character. How about this? Sabihin ang lahat tungkol sa mga taong sumusuporta sa iyo. Hindi kita papatayin kung gagawin mo. Tila nasabi na ni Harvey ang kapalaran ni Tojuro sa kanyang mahinahong salita. Naningkit ang mga mata ni Tojuro, at napadaing sa galit. Isa siyang sword saint, pero mukha siyang clown sa harap ni Harvey. Ito ay sadyang hindi mapapatawad sa kanya. Ginalaw niya ang kanyang katawan, at inilabas ang kanyang espada sa isang kakaibang anggulo patungo sa lalamunan ni Harvey. Swoosh! Ang hangin ay nahati, ngunit ang pag-atake ay nakaligtaan muli. Nang makita iyon, natuyo ang kanyang lalamunan. Ang bilis niya. Masyado siyang mabilis. Ang pag-atake ay malapit na sa kanyang mga mata, ngunit nagawa ni Harvey na iwasan ito sa isang simpleng pagtagilid lamang ng kanyang ulo. Kinagat ni Tojuro ang kanyang mga ngipin gamit ang kanyang dalawang kamay sa kanyang espada, at itinulak muli ito patungo kay Harvey. Sa isang iglap, 18 kislap ng liwanag ang dumiretso kay Harvey. Ang liwanag ay kahawig ng mga kislap ng kuryente at apoy sa hangin. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Swoosh! Iginalaw ni Harvey ang kanyang katawan patagilid, pagkatapos ay ibinaba ang likod ng kanyang palad pasulong. Gayunpaman, isang beses talagang sumablay ang kanyang sampal. Mabilis na napaatras si Tojuro bago dumilim ang mukha. Napagtanto niyang sinusubukan siyang sampalan ni Harvey. Ito ay hindi mapapatawad. Kawili-wili. Pumalakpak si Harvey, na humanga sa lakas ni Tojuro. Sa paghusga sa kasaysayan ng bansang isla, napakabihirang na para sa isang kabataan na umabot sa ganito. Kung patuloy na lumalaki si Tojuro, siya ang magiging tore ng lakas ng Shinto Wei. Abat na bangga niya si Harvey sa lahat ng tao. Habang naghihinaing si Harvey sa sitwasyon, si Tojuro ay lubos na nabigla sa kanyang aura. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bago gamulong paarap at muling ibinayo ang kanyang espada. Sampal, casual na ibinaba ni Harvey ang kanyang palad, ngunit mas seryoso siya sa pagkakataong ito. Isang malutong na pakiramdam ang naramdaman sa palad. Agad na pinalipad ang katawan ni Tojuro, at bumagsak ang katawan niya sa sulok ng templo. Matapos ang ilang beses na pagkibot ay agad siyang huminto sa paghinga. Patay ka na, napaawang ang labi ni Harvey. Ganun ba kahanga-hanga ang sampal ko? Pinatay ko ang isang God of War gamit lang iyon. Anong biro? 30% lang din ng lakas ko ang ginamit ko. Kalmadong humakbang paharap si Harvey bago tinapakan ng ilang beses ang mukha ni Tojuro. Hindi gumagalaw ang katawan. Maliban sa namamagang mukha ni Tojuro, wala nang ibang tila kakaiba. Ganito ba kahina ang mga sword saints ng island nations? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey bago tumalikod. Swoosh! Galit na idinilat ni Tojuro ang kanyang mga mata, bago tumalon sa lupa at itinutok ang kanyang espada sa likod ni Harvey. Mamatay! Si Tojuro ay nagsuot ng mapaghiganti na ekspresyon, at gusto niyang patayin si Harvey. Sir York, mag-ingat ka, bulalas ni Stefan. Si Harvey ay mukhang mapaglaro, hindi man lang nabigla. Bam! Lumingon siya, agad na sinipa si Tojuro sa tiyan. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Tojuro, na napasandal siya sa pader, bago dahan-daang dumausdas pababa. Swoosh! Sinipa ni Harvey ang espada, at tumagos ito sa lupa sa tabi ng mukha ni Tojuro. Si Tojuro ay natakot, at wala siyang ipinakita kundi kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Harvey. Siya ang pinakamataas na dalubhasa sa Shinto Wei, ngunit hindi pa rin siya makatiis ng kahit isang suntok. You people always act so high and mighty. Napabuntong hininga si Harvey, saka lumapit kay Tojuro at tinapik ito sa mukha. Napuno ng sama ng loob si Tojuro, ngunit sapat na ang kalmadong tingin ni Harvey para alisin siya sa kanyang kapangyarihan. Ang isang tingin ay sapat na para maging inutil ang isang sword saint.
Pambihira ang lakas ni Harvey. Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang phone ni Tojuro. Ngumiti si Harvey, at sinagot ang tawag ng naka-on ang speaker. Isang mahinahong tono ang narinig mula sa kabilang panig. Nakipag-deal ka na ba sa kanya? Agad na nakaramdam ng pagkatamlay si Tojuro. Hindi naman, nakangiting sagot ni Harvey. Narusei Toyotomi. Beep, beep, beep. Agad na pinatay ang tawag. Sa susunod na araw, sa outskirts race course. Ito ay dating ranso na pag-aari ng maharlikang pamilya mula pa noong unang panahon. Matapos muling itayo ang bansa, ang lugar ay inayos sa isang pambihirang itsura ng karerahan. Si Amos ay namamasyal sa lugar kasama ang isang grupo ng mga tao. Ang karera ng kabayo ay isang aktibidad sa paglilibang. Ang kanyang tunay na layunin ay magkaroon ng isang lugar na maginhawa para sa isang pag-uusap. Hinawakan niya ang isang manipis at mahabang tabako, na tinatangay ang abo gamit ang dulo ng kanyang daliri habang nakasakay sa kabayo. Gumaan ang pakiramdam ng mga tao sa paligid nang makitang ganito kakalmado ang kanilang young master. Alam ni Elaine na naging tensyonado na si Amos mula nang makipaglaban siya kay Harvey. Pambihirang tanawin para sa kanya ang mag-relax sa race course. Nang matapos si Amos, pumunta ang grupo sa VIP lounge para magpahinga. Ang lugar ay kahawig ng isang napakalaking hotel, na may mga presidential suite kasama ng iba pang mga luxury item. Nang matapos si Amos sa pagsuot ng kanyang damit pagkatapos maligo, ikanaway ni Elaine ang kanyang kamay para umalis ang iba. Sinenyasan ni Amos si Elaine na umupo sa tabi niya, saka kumuha ng baso ng alak matapos maramdaman ang matamis at malambing na katawan ng kanyang babae. Speak your mind. Matagal na tayong magkasama, sabi niya habang iniikot ang baso niya. I can tell by the look on your face. Idiniin ni Elaine ang daliri niya sa labi ni Amos na nakangiti. I tell you, but I do hope you won't get mad after hearing this. Binigala ni Amos ang paghinga. What can even shake at this point? Saglit na nag-alinlangan si Elaine. Ipinadala ng Evermore si Tojuro para patayin si Stefan. Natigilan si Amos bago niya hinawakan ang kanyang sentido. Patay na siya. Ano? Nagdilim ang mukha ni Elaine. Natigil si Great Wall Vati, at karamihan sa mga nasasakupan ni Stefan ay pinatay. Pero buhay pa siya. Nabigo ang plano ni Tojuro. Ganoon ba siya kahanga-hanga? Inilapag ni Amos ang kanyang baso na nakasimangot, at hindi niya akalain na magiging ganito katatag si Stefan. Umiling si Elaine, hindi sana hahantong sa ganito ang mga subordinate niya kung ganoon. Iniligtas siya ni Harvey sa pinakamahalagang sandali. Hindi namin alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit ang Evermore ay kailangang magbayad ng malaking presyo pagkatapos nito. Sa kabila ng kanyang mga emosyon, si Elaine ay tila nagsasalita tungkol sa isang taong hindi nag-aalala sa kanya. Kung tutusin, sapat na ang nabigong plano ni Evermore para ipakita kung gaano kalakas si Harvey. Magaling! Ang maamong tingin ni Amos sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng galit, at sinipa niya ang coffee table sa harap niya. Does he think he's a world-class detective or something? Bakit pakiramdam niya kailangan niyang ipilit ang lahat? Iniligtas niya si Stefan. Hindi ba niya alam na kalaban niya iyon? Bastard! Pulang-pula ang mukha ni Amos, at ginugol niya ang karamihan sa kanyang mga pagsisikap na kumalma bago umupo muli. Sa tingin niya siya ay may kontrol. Kukunin ko na lang. Si Amos ay napatigil, at alam niyang may mga bagay na hindi dapat sabihin ng malakas. Ang lakas ni Harvey ay naipapakita sa pamamagitan nito. Alam natin na napakalaking tinik ng bastard na iyon sa ating tagiliran, sabi ni Elaine matapos makitang kumalma si Amos. Pero hindi iyon ang importante. Tungkol sa Evermore. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Harvey kay Stefan, sino sa tingin mo ang mapaghihinalaan ni Great Wall Vati? That would be unbearable. Malamig na panunuya ni Amos matapos marinig ang mga sinabi ni Elaine. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang kaya ng Evermore. Sabi, hindi ko akalain na magiging ganito sila kawalang silbi. Pumikit na ako sa mga plano nila, pero bigo pa rin sila. How disappointing.
Dapat ba tayong kumilos laban sa kanila, kung gayon? Saglit na nag-alinlangan si Elaine. Kung tutusin, hindi ka nirerespeto ng mga taong iyon. Kikilos ka. Hamalakhak si Amos. Masisira natin ang ating pundasyon kung sasalungat tayo sa kanila ngayon. Nakakadiri ang Evermore, ngunit kailangan pa rin natin sila sa ngayon. Kung wala sila, ano ang posibilidad na manalo tayo laban kay Stefan? Not to mention Harvey, the man who's been nothing but unfathomable. Nag-alinlangan si Elaine. Magkakaroon tayo ng hindi bababa sa magandang posibilidad, hindi ba? Tumayo si Amos bago nagpakawala ng buntong hininga. Masyadong mababa pa. Magiging problema kung hindi tayo lubos na sigurado na tayo ang mananalo. Ang sabi, ang sitwasyon ay hindi rin ganap na laban sa atin. Bigyan mo ng imbitasyon si Neruse. Dalhin mo siya sa ating handaan. Nang balak ni Amos na i-set up si Neruse, nakaparada ang kotse ni Stefan sa labas mismo ng villa ni Harvey. Magalang na pinindot ni Stefan ang doorbell. Binuksan ni Romana ang pinto, at dinala siya sa main hall bago makarating sa likod bahay, kung saan humihigop ng tsa si Harvey. Hindi na siya nag-aksaya ng isang buntong hininga nang makita niya ang mukha ni Harvey. Magiging prangka ako, Sir York. Simula ngayon, gagawin ko lahat ng hihilingin mo sa akin. Nagsalin si Harvey ng isang tasa ng tsaa para kay Stefan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo na may kakaibang ekspresyon. Hindi ka ba nagpanik pagkatapos mawala ang lahat ng iyong pundasyon? Mukhang binigyan ka ni Voti ng maraming backup, ha? Ngunit hindi ka tumawag sa daan dito para lang maglabas ng kalokohan, tama? Pinaplano mong sirain ang punong tanggapan ng Evermore sa dulong bahagi kasama si Amos kasama mo. Mali ba ako? Medyo huminga si Stefan matapos maramdaman ang lamig sa boses ni Harvey, at nilagok niya ang tsaa na nasa harapan niya bago pinunasan ang mga labi. I'll cut to the chase. Maraming beses nang nagtutulungan sina Amos at Evermore laban sa iyo. They even tried to kill me. For a real man like me, this is simply unforgivable. Dahil kahanga-hangang tao ka rin, bakit tayo matatakot sa kanila in the first place? Magsama-sama tayong lahat at sirain sila. Kapag nangyari iyon, magkakaroon tayo ng kabuuang kontrol sa dulong bahagi. Makukuha mo lahat ng gusto mo dito. Malinaw na desperado si Stefan kay Harvey na kumilos. Wala lang siyang lakas ng loob na gawin iyon sa kanyang sarili. Sa tingin mo hanggang kailan ako mananatili dito? 10 araw. Ilang linggo. Kung aalis na ako, ano ang halaga kung mayroon akong ganap na kontrol sa dulong bahagi? Ano ang punto nito? Natigilan si Stefan, at hindi niya akalain na mananatiling kalmado si Harvey. But Amos is big trouble. If we don't deal with him right now, panimula ni Stefan. Ikan-away ni Harvey ang kanyang kamay. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa sino man dito? Kung si Amos ay hindi nagdudulot ng anumang gulo, kung gayon wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya. Kung guguluhin niya ako, magiging madali rin ang pakikitungo sa kanya. Kabanata 6110. Vroom. Ilang Toyota Prados ang nagmaneho patungo sa outskirts racecourse sa Dapit Hapon. Hindi tuluyang naisara ni Harvey ang mga sinabi ni Stefan. Sinabi lang niya na may isang sakripisyo para sa kanya upang kumilos. Inaasahang ibibigay ni Stefan kay Harvey ang 9-eyed beads kung siya ay aangat sa kapangyarihan. Kahit na ang eyed beads ay napakahalaga, ang pinakamalaking banta ni Stefan ay ang katotohanan na hindi niya magagawang nakawin ang trono at mawala ang kanyang buhay sa proseso. Nang mapagtanto iyon, agad siyang pumayag sa kondisyon. Sa pangako ni Harvey, agad na pinakawala ni Stefan ang kanyang takot at nagpasya na humingi ng paliwanag sa kanyang pagpaslang. Si Harvey ay nasa panig ni Stefan dahil gusto niyang tulungan si Stefan na sugpuin ang anumang oposisyon. Nais din niyang makita kung gaano kalakas si Stefan kung magpasya ang huli na gawin ang lahat. Maya-maya ay dumating na ang convoy sa racecourse. Ang lugar ay napakaluwang, mayroong hindi bababa sa 1,000 ektarya na halaga ng lupa para sa aktibidad. Mayroon lamang 12 VIP lounge sa paligid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay pinalamutian ng elegante.
Ang mga ilog, maliliit na tulay, at lumang paaralan na kasangkapan na naruroon lamang sa maliliit na bayan ay makikita rito. Ang racecourse ay isang sikat na high-class establishment sa outskirts kamakailan. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa lugar na ito, at ang may-ari ng karerahan, na may mataas na katayuan, ay kadalasang bumibisita din doon. Ang lugar ay magdaraos ng mga kaganapan na karaniwang gaganapin sa mga first-rate na lungsod tulad ng Walsing at Mordodin. Ipinarada ng driver ni Stefan ang sasakyan, at pagkatapos ay dinala si Harvey at ang iba pa sa VIP lounge area. Dahil sa maangin na panahon noong araw na iyon, nakasuot ng puting mask si Harvey at ang iba pa, na ikinukubli ang kanilang mga mukha. Pagdating nila sa lounge area, isang lalaking nakasut ang kalmadong nakatayo sa harap ng grupo. "I'm sorry, everyone. Bawal kang pumasok ng walang membership card." Isang magiliw at magalang na ngiti ang ipinakita ng lalaki. Imposibleng pumili ng anumang masama mula sa kanya. Kahit na, ang kanyang ngiti ay nagpapakita lamang ng isang pahiwatig ng paghamak at pagiging mapaglaro. Natigilan si Stefan, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mask. "Ano, hindi mo man lang ako nakikilala." Para kay Stefan, mayroon siyang makapangyarihang pagkakakilanlan. Kung gusto niya, makakakuha siya ng akses sa nag-iisang establishment ng bawat miyembro. Galit na galit ang naramdaman niya ngayong pinigil siya sa labas. "Mr. Stefan, anong karangalan?" Paumanhin. Parang nabigla ang lalaki. Natural na hindi mo kailangan ng membership card. Mabilis niyang iniba ang usapan. Ang sabi, "Natatakot akong hindi ka makapasok sa ganitong oras." Nagdaraos ng piging siyang Master Amos ngayong gabi. Sabi niya, "Unless with an invitation, nobody's allowed to enter. Of course, you can do whatever you want here after tonight. Isa pa, bawal kang pumasok ng walang imbitasyon."